Ano ang masasabi mo sa iyong mga katrabaho? Sige, unahin natin yan. Kay Derek, masasabi ko, magaling si Derek magbigay ng advice pag nagtitaping. And hindi siya yung tipong advice na parang mape-pressure ka. Ang mga advice kasi, pag binibitawan yung mga advice niya, parang mas lalo akong namomotivate na mas galingan sa susunod na eksena. So, isa yon sa mga nakapag-push sa akin. And, sino pa ba? Yung family ko dun sa character ko. Super nag-click kami. Kasi nag-aasaran din kami pag nasa tent kami. So, super chill lang talaga, as in. Super chill lang kasama. Tapos si Sean, for sure, wala na ako masasabi kay Sean. Super komportable ako sa kanya and super safe ako sa kanya. So, hindi problema na makatrabaho ko si Sean. And kilala ko talaga yun. Natutulog yun dito sa bahay ko. So, madali lang. Kahit magkaaway kami. Actually, nakakatawa kasi first time namin gawin yun, yung away-away scene. Kahit sa workshop, di nga namin nagagawa yun. Kaming dalawa ni Sean. And kay Cheska naman, syempre thankful ako dahil siya yung naging kapartner ko doon. Kasi mas madali nga yung work. And super close kami. And super safe ako pagkasama ko siya. And siguro nadadala na lang din ako sa eksena. Dahil sila yung mga tao na yun. Kaya napadali yung work ko. Kasi sila yung mga katrabaho ko. So, guys, ano sa tingin nyo? Comment lang kayo, guys, kung ano yung mga thoughts nyo, ganun, sa mga sinasagot kong tanong. Baka may input din kayo, di ba? Para di naman mapakinggan ko kayo. So, sa mga live viewers natin dyan, syempre, huwag nyo, mag-share lang tayo na mag-share. Abangan natin ang Wish Ko Lang Love Obsession ngayong Sabado na yan. 4 p.m. Sigurado yan. So, eto, susunod na question naman. Nakanasan mo na bang magmahal ng taong di ka mahal? Magkwento ng iyong experience. Hindi naman siguro magmahal. Nagkagusto na ako sa taong hindi ako gusto. And for me, syempre, nakakalungkot din. Kasi umaasa ka. And syempre, pag ganun, ang daming tumatakbo sa isip mo, nakakapagod. So, para sa akin, nung last ko din kasi na-experience yun, mga high school pa. So, super bata pa ako nun. And ang tagal na din nun, hindi ko na din masyado maalala. Pero sa kung subukan ko talaga alahanin, ang naalala ko talaga is, ayun, parang nagkagusto siya sa iba. Wala, ganun talaga. Eto, pang-7 na question. Ano ang iyong payo pagdating sa pag-ibig? Siguro, payo ko dyan sa pag-ibig, darating lang yan. Hindi yan hinahanap. Darating lang yung kusa lang yan dadating sa'yo. And pagdating sa'yo, pag-isipan ng mabuti kung makakabuti ba tong relationship na to para sa'yo, yung mga ganun. Kasi mahirap na mag-commit sa isang relationship kung hindi ka din naman sigurado sa yun. And ano pa ba? Siguro magtira din sa sarili. Kasi syempre pag sobra-sobra ka magmahal sa isang tao, minsan nakakalimutan mo na din mahalin ang sarili mo. So, isa din yun. Ayan. Ano ang learnings mo sa episode na ito ng Wish Ko Lang?
Learnings. Para sa akin, yung pinaka-learning ko kasi is dun sa character ko and syempre sa work ko. Dalawa kasi yun, yung learning na nag-focus ako. Sa character ko, ang learning na nakuha ko dun is yun, uulitin ko din yun na kailangan magtira para sa sarili. Hindi lang puro ikaw, ganun. Kasi mapapagod ka talaga niyan. At syempre, ang ending, hindi din okay. Kasi pag super grabe ka magbigay, minsan hindi natin maiwasan, nag-expect tayo ng pabalik, ganun. At syempre, pag hindi ka nakatanggap ng ganun, masakit yun. Kaya, wag ibibigay lahat, magtira para sa sarili. And, isa din sa work ko na natutunan ko doon is, bawal ko, na-realize ko na wag ko talaga i-judge yung character na pinoportray ko. Kasi, isa yun sa mga sakit ng mga actors. Sabi nila. And naranasan ko siya. Na parang meron isang beses na eksena na, hindi naman totoo to, ganyan, blah, blah, blah. Pero, ang nangyari, nagkamali ako, ganun. So, kailangan sa work ko talaga, kailangan tanggapin talaga yung character, intindihan mo ng sobra para mas ma-portray mo ng maayos and mas ma-enjoy ng mga tao yung show. Diba? Uy, may tanong. Hi, AJ Ferrer, shout out. Yun, bago ka magmahal ng iba, mahalin mo muna ang sarili mo. Tama. Tamang-tama. Hi, Ronel, shout out sa'yo. Huwag ibuhos ang pagmamahal sa taong mahal natin. Tama, sabi ni AJ, darating yan sa tamang panahon, wag magmadali. You know? Ani Renolyum. Good PM po sir, ano po ba name niyo? Ako po si Vince. Nice to meet you po. Nasaktan ba kayo guys dun sa trailer? Ako din nasaktan din ako So, eto, susunod. Bakit dapat panoorin ng Wish Ko Lang, Love Obsession? Syempre, sa episode na yon, madami talaga kayong matututunan and yung episode na yon, makaka-relate lahat ng mga edad. Okay, mapabata ka man, teenager ka man, adult, matanda, pasok na pasok to sa'yo kasi siguro lahat naman ng tao nagmahal na. Hindi ako naniniwala na never pa sila nagmahal. So, makarelate talaga kayo dito kasi pagmamahal din sa pamilya tsaka pagmamahal sa kapartner. So, isa yun sa mga dapat nyong abangan sa episode na yun. At syempre, abangan nyo dahil nandun yung kasama kong dalawang sparkada, si Cheska and si Sean. Napakagaling nila guys. Sobrang natutuwa talaga ako na sila yung nakasama ko. Wala, yun lang naman. So, eto na. Patapos na tayo. Patapos yung live natin guys. Thank you so much for watching. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa ating FB Live. You may follow me on my social media pages at Vince Maristella. Gusto nyo ba i-type ko dito? At Vince Maristella. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram. Yun, follow nyo lang ako guys for more updates about me. And syempre sa mga upcoming projects ko. And ayun guys, promote ko na din Love Before Sunrise. Makakasama ko din dito si Cheska Fausto.
And super excited na ako. At huwag niyong palalampasin ang wish ko lang Love Obsession this Saturday na yan, 4 p.m. sa GMA.